Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay FEG token. Isa po itong requested review mula kay ka-crypto natin dito. At ayan, meron na rin po siyang requested na shoutout dito. Kaya shoutout po natin kay Lovely at Hans Enzo. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap at ayan po siya, FEG token new. Meron po tayong kung iso-search po natin dito kay CoinMarketCap ay meron pong FEG token old. Yan, kasi nag-migrate po sila mula sa old ay nag-migrate po sila dito sa new. Kaya ito na po ngayon yung tamang datos dito kay FEG token, yung FEG token new or FEG. Kaya ayan, nitong nakalipas na araw ay umangat po siya ng 18.06%. Nitong nakalipas na 7 araw ay ayan, laki po ng kanyang inangat, 54.92%. Itong nakalipas na buwan ay 122.59%. Kaya ayan, ang tindi po ng kanyang naging performance dito. Yung kanyang market cap ay nasa $64.08 million. Kaya ayan, okay na rin po yan. Yung kanyang trading volume ay nasa $1.79 million. Ayan, masasabi kong okay na rin po yan. Okay po yung kanyang okay po yung kanyang market cap at saka trading volume. Siya po ay gumagamit ng Ethereum na contract. Yan, dapat siguruhin po natin na kung pag bumibili po tayo ng FEG token natin ay siguruhin po natin na ito ay gumagamit ng Ethereum contract. Kasi yan, talamak na po ngayon yung mga nagsisilabasan ng mga copycat, yung mga peke. Pero iba po yung kanilang contract na ginagamit. Kaya kung pag yan yung ating nabili ay ayan, siguradong kagagawan niya ng scam. Kaya kung pagbibili po tayo ng FEG token, ayan, ay siguruhin po natin na ito ay gumagamit ng Ethereum contract. Ayan, check po natin yung kanilang Twitter or X account. Ayan. Meron po sila, ang laki po ng kanilang followers. 435.5k or 435,500 yung kanilang followers. Meron po silang solid na community dito. And our community is at the forefront of everything we do. The Leap pre-sale system on our SD Launchpad is no different. It's all designed to reward you, the FEG token holders from the community. Celebrating hitting 100M combined MC. Yan, wow, think about this, 1 million FEG na, 1 million FEG in a few months. Yan po, napaka-active ng kanilang mga community kasi sobrang laki po ng kanilang malaki yung kanilang, masasabi ko pong malaki yung kanilang mga yan, yung dito pagdating pa lamang dito sa kanilang followers ay malaki po yan. Kaya yan, check naman po natin yung kanilang website. Ayan po, staking now open. Yan, meron po silang staking na program dito, passive income po yan. SD Launchpad features included. Yan po yung mga features ng kanilang SD Launchpad. FEG token, ayan, ito po yung kanilang mga ito po yung mga exchanges kung saan ay makakabili po tayo ng FEG token. Yan, available po siya dito kay Gate.io, BuyDeFi, Mexi, Bitmart, Uniswap, PancakeSwap, StealthX, La Token, CoinW at saka 1inch. Kaya ayan, meron po silang application dito, yung tinatawag nilang FEG Track. Ayan, yung kanilang application na ito ay specifically designed for FEG token holders and investors, enabling them to monitor the token's real-time progress and gain insight into overall market data. Ayan. Available po ito sa Android at saka sa App Store. Ayan, yung kanilang mga partners po, yung mga partners nila.
Ayan, meron audited po sila. Ayan, check natin. Hindi po nakalagay dito kay check na natin dito. Hindi po nakalagay dito yung kanilang audit, pero base dito sa kanilang website ay audited daw po sila dito kay ayan, PeckShield. Ayan, audited po sila under kay PeckShield. Smart Contract Audit Reports for Smart DeFi. Noong February 10, 2023 po sila nagkaroon ng audit dito kay PeckShield. Ayan, basta yan po yan. Maganda po ito kasi yung pagdumaan po sila sa audit ay nagpapakita po na meron po silang magandang security or security system. At ayan, yung kanilang documentation ay ito po yung kanilang white paper na naglalaman po ng lahat ng mga gusto nating malaman dito kay FEG token. Yan, para po ito sa mga gustong mag-invest dito kay FEG token. Napakahalaga po na basahin natin lahat yung nilalaman nito. Kaya yan, masasabi kong yung aking magiging review rito ay yan, hindi po parang summary lamang po ng documentation na yan. Kaya ina-advise ko po o pinapayuhan ko po kayo na kung talagang interesado po kayo mag-invest dito kay FEG token ay mas makakabuti po na basahin po ninyo yung kanyang documentation. At ayan, pagdating naman po sa aking review ay ayan nga, itong si FEG token, ayan, FEG token new ay na-launch po siya nitong nakalipas na September 2023. Kaya ayan yung kanyang yung original po ay noong April 2023. Ito po yung old. Kaya nung pagkatapos niyan, yung old ay nag-migrate po siya dito sa FEG token new. Kaya ayan, ngayon ay ang FEG token new ay gumagamit, gaya sinabi ko kanina, ay gumagamit po siya ng Ethereum contract. At meron po siyang napaka-ambitious na ecosystem at yung kanilang mostly yung kanilang project ay nakafocus po sa decentralized finance or DeFi at saka mga NFTs or non-fungible tokens. Kaya yan ang masasabi ko pong maganda rito na nakita ko dito kay FEG token ay meron po silang asset back at saka passive income. Yan. Yung FEG token po na ito ay meron po itong backup. Ayan, kaya yung kanilang ginagamit na pang backup po rito ay ang Ethereum. Kaya ayan, ibig pong sabihin ay kung pag meron po kasi silang backup dito, asset backup, ay nagki-create po ito ng store of value. Kaya maganda po ito. Maliban po rito ay ang FEG token ay nagbibigay na rin po ito ng passive income. Yan, sa pamamagitan po ng tinatawag nilang reflections mula sa mga transaction fees. Yan. At saka yung isa pang nagustuhan ko dito kay FEG token ay yung maganda naman po yung kanilang decentralized ecosystem. Ayan, meron patuloy pong lumalago yung kanilang ecosystem at nadadagdagan yung kanilang mga DeFi products at saka services. Ayan, yung ilan lamang po sa kanilang mga matitinding mga DeFi products dito at saka services ay unang-una yung tinatawag po nilang FEG exchange. Ayan, ito po ay isang all-in-one na decentralized exchange kung saan ay meron po silang pwede po tayong mag-swap dito, mag-stake at saka meron din po itong liquidity provision. Yan po yung kanilang FEG exchange. At maliban po rito ay meron din po silang tinatawag na FWraps. Ito po ay yung mga cryptocurrencies na nakarap. Yan, yung wrap versions. Kaya yan yung mga ilan lamang po sa mga cryptocurrencies dito na may wrap version ay katulad po ni Cardano, Dogecoin at saka si XRP. At ayan, meron po tayong marireceive na mga rewards dito. Kaya ayan, maliban po na rin sa FWraps na ito ay meron din pong tinatawag na FTrax. Ayan. Meron silang mobile at saka web application para po sa kanilang
tracking. Yan, para i-track po yung FEG rewards at saka yung portfolio ng ng portfolio ng holders ng FEG token. Kaya yan, ito po yan. Pwede po natin itong i-download sa Apple Store kung gumagamit po tayo ng iPhone. At dito naman po ay yan sa mga Android phone naman po yan. Dito kay Google Play. Yan, meron din po silang tinatawag na FTW, from the wallet. Ito po ay isang non-custodial na peer-to-peer limit order na trading platform. At ayan, ang isa pang nakikita ko rito na maganda sa kanilang ecosystem ay yung kanilang custom built aggregator or router. Ayan, ang function po nito, ang feature po nito ay hinahanap po nito. Tutulungan po tayo na maghanap ng lowest market price para sa mga token na gusto natin i-trade ayan, sa mga decentralized exchanges. Kaya ayan, napakaganda po nito. Na malaking tulong po talaga nito para makabili tayo sa pinakamurang presyo. Kaya ayan, at saka maliban po rito ay yung aking binanggit kanina na meron po silang napakalaking community. At dahil sa meron po silang napakalaking bilang ng community ay nagpapakita na rin po ito kung gaano kalakas yung kanilang community na ito. At ayan, napaka-passionate po ng community ni FEG at saka napaka-active na rin. At makikita nga natin sa kanilang mga Telegram group, sa kanilang Discord server at saka dito dito sa kanilang X account ay yan, aktibo po sila at may mga user engagement po talaga sila. Kaya ayan po yung kanilang ipinapakitang malakas na community. At ayan, pinaka higit sa lahat ay meron po silang transparency. Ang FEG token ay yung kanilang team ay yan, hindi po nila tinatago yung kanilang identity. Kaya ayan, lagi po silang nakikipag-usap sa mga kanilang community at lagi po silang nagkakandak ng mga AMAs. Yung kapag sinabi po nating AMA ay Ask Me Anything. Ayan, lagi po silang nagpapa-interview. Ayan. At nakakausap natin po sila. Ayan, nai-interview po sila at ayan, wala po silang tinatago. Kaya ayan, nagpapakita lamang na legit yung kanilang project na ito. At talagang seryoso po sila at wala po silang balak na takbuhan ito. Kasi syempre, kilalang kilala na yung identity nila. Kaya kung pag may nangyari rito kay FEG token, ayan, kung sakaling pasadya nila itong renag pool, ay syempre alam ng mga holders kung sino yung kanilang hahabulin. Ayan, at sisingilin. Ayan, pero hindi naman siguro nila gagawin yan kasi yan nga, kilalang kilala yung kanilang totoong identity. Kaya ayan, yan po yung maganda rito. Ngayon, yung aking mga ilan lang po yung mga yung nakikita kong hindi gaanong okay dito kay FEG token. Yan, syempre, yung unang-una dito ay meron po siyang mga matitinding kompetensya dito sa DeFi space. Ayan. Yung kanyang mga ilan lamang sa kanyang matitinding kakompetensya ay yung mga well-established na protocols na katulad po ni Uniswap at saka si SushiSwap. Yan po yung kanyang matinding kakompetensya. Ayan. At saka maliban po rito ay yung isa pang nakikita ko rito ay medyo komplikado po yung kanyang technicals. Yan, meron po siyang technical complexity. Kaya yung talagang makakasunod lamang po rito ay yung mga at least may knowledge or talagang magaling sa pagdating sa mga technical aspects. Pero yung wala ay sa tingin ko ay medyo mahirapan po silang gamitin yung mga projects or mga mga DeFi products ni FEG dito sa kanyang ecosystem. Kasi yan, kailangan po talaga natin na at least may technical knowledge kung paano gamitin ang mga ito. Pero kung pag tayo yung tao na talagang ayan,
madaling nalilito sa mga technical na aspeto, ay ayan, mahirapan po talaga tayo rito. Ayan, lalong-lalo na yung mga bagong users, ayan, na talagang walang ideya pagdating sa mga technical. Kaya ayan, sa kabuuan ay masasabi ko po na okay naman po, may potential po talaga itong si FEG token. Ayan, isa itong napakagandang DeFi platform na meron po siyang offer na iba't ibang mga innovative features, at meron din po siyang matinding community. Ayan, pero may risk pa rin po ito, kaya mag-ingat. May posibleng mangyari rin na hindi natin inaasahan dito. Kaya ayan, hindi po ibig sabihin na maski maganda yung kanyang foundation, maganda yung kanyang mga ipinapakitang performance sa kasalukuyan, ay hindi po ibig sabihin na wala itong risk. Posibleng may risk po rin, may risk na rin po ito, mga unforeseen risk na hindi po natin inaasahan na posibleng mangyari. Kaya ayan, mas maganda po na i-consider pa rin po natin yung ating risk tolerance, at magkailangan pa nating magsagawa ng mga karagdagang pagsasaliksik o research dito kay FEG token. At ayan ang aking review dito kay FEG token para kay Crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.